Magandang hapon Pilipinas, mula po sa Pag-asa DUST, silipin na natin ang lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ ang magdadala po ng mga pag-ulan dito po sa may Mindanao, partikular po yan sa may Southern Mindanao. At asahan din po natin ang mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito po sa may Hilagang Mindanao kasama ang ARMM, Davao, Sac-Sargent at dito po sa may Zamboanga Peninsula. So sa mga nabanggit na lugar, asahan po natin dyan ang mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa nalalabing bahagi naman po ng bansa, magpapatuloy po ang fair weather condition pero mataas ang posibilidad ng mga thunderstorms activity kaya paghandaan po natin ang biglaang buhos ng ulan. Magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Lives of all the people, the news that you read comes alive in each page. We are committed to make your lives better. We're going strong because of you. Cebu Daily News. Cebu Daily News. Cebu Daily News. We tell it as it is. Normal na ang pagkakaroon ng thunderstorms ngayon na nalalapit ang tag-ulan pero hindi dapat maliitin ang pinsalang maaaring idulot nito. Narito po ang ilang paghahanda bago ang thunderstorms. Sa inyong komunidad, magdinis at putulin ang mga sanga ng puno. Posible kasi itong tamaan ng kidlat. Sa inyong tahanan naman, alisin o i-unplug lahat ng appliances. Siguraduhin rin pong nakasarang maigi ang inyong mga bintana dahil posibleng magdulot ng malakas na ulan o ng hangin ang thunderstorms. At para naman sa paghahanda habang ang thunderstorms, lumayo sa bintana para maiwasan ang mga debris sakaling mabasag ito sa pagtama ng kidlat. Kung maaari, iwasan na rin po muna ang paggamit ng telepono at dumistansya sa lababo o bathtub dahil maaari rin po dumaloy ang kuryente ng kidlat sa mga tubo o plumbing nito. Delikado rin po na manatili sa tubig kaya naman lumikas at agad na pumunta sa tuyong lugar. Habang nasa loob naman ng inyong sasakyan at nagkaroon ng thunderstorms, makakabuting isara ang bintana ng inyong sasakyan. Kapag nasa labas naman kayo, agad na pumunta sa lugar na tuyo at yung hindi binabaha. Gawin rin po ang tuck position o squat position. Tumingkayad ng nakaupo at yumuko habang ang kamay ay nasa ibabaw ng ulo. Gawin po ang tuck o squat position kapag naramdaman nyo ang pagtindig ng balahibo sa inyong katawan. Matapos po ang mga pagkilat, pagkulog, tandaan na ligtas ng hawakan ang tao o bagay na tinamaan ng kidlat dahil wala na po itong electrical charge. Bigyan agad ng lunas ang biktima ng pagkidlat at magbigay ng CPR kung maaari. Sa biktima ng kidlat, dalawang bahagi po ng katawan ang nasusunog. Ito ay kung saan pumasok at lumabas ang daloy ng kuryente. Ayon sa Pag-asa, isa sa mga indikasyon ng tag-ulan ay ang mga thunderstorms. Kaya naman tandaan ang mga tips na ito para sa inyong kaligtasan. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang hapon sa inyong lahat.